Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. At maraming salamat sa pagsama niyo sa akin this afternoon. Siya nga pala, Merry Christmas sa lahat ng ating mga kababayan. Saan mang dako ng mundo kayo naroroon. At sana magkaroon tayo ng isang masaganang bagong taon. Ilang araw na lang at New Year na. Nandito pa rin kami sa Cabiao, Nueva Ecija, sa isang private resort na napakaganda, malinis. Maganda ang kanyang landscape. Napapaikutan siya ng taniman ng palay. So kakaiba ang location na to. Anyway, gusto ko ring mag-comment doon sa mga latest na balita tungkol dito sa trust rating ni BP Sara at ni PBBM. Of course, si PBBM, bumaba rin ang kanyang trust rating na I think it was 3 percentage point. Pero ang malaking pagbaba ay yung kay BP Sara from 61 to 49. So mga 12 points ang ibinaba niya. So ano ang sinasabi nito? Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay marami na ring mga tao ang natatauhan at maraming tao ang hindi talaga nagustuhan yung mga ikinikilos ni VP Sara noong mga huling linggo. Masyadong weird ang mga ikinikilos niya. Of course, itong mga comment natin, marami na namang magagalit na mga supporters ni VP Sara, pero ito yung personal opinion ko regarding doon sa mga lumalabas na balita. Pero yung mga ginawa ni VP Sara, napanood naman nating lahat yan. So hindi talaga kagusto-gusto, hindi maganda yung mga ginawa niya, katulad ng mga pagbabanta niya na ipapapatay niya si PBBM at si Lisa Araneta, yung First Lady Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez, yung Speaker of the House. Although may sinasabi siya, may cambio doon na gagawin niya lang yan pagka siya ay pinatay or ipinapatay. Pero halatang halata mo doon sa pananalita niya, nadoon yung galit. So whether meron siyang kondisyon bago niya sabihin na ipapapatay niya si PBBM at si Lisa Araneta Marcos at si Speaker Romualdez, ganun pa rin lumalabas na yun pa rin ay pagbabanta. Malinaw na pagbabanta dahil kung ikaw ay isang normal na tao at isa kang miyembro ng gabinete ng gobyerno, isa kang vice president, para magsalita ka ng mga ganong kataga, nandoon yung galit at saka talagang yun ay plain and simple na threat, pagbabanta. Whether may condition o wala, pagbabanta pa rin yun. Hindi lang yan, yung mas na una pa na ginawa niyang pagpapakita ng galit kay PBBM, yung sumenya siya na gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM. So ito, lahat ng ito nagmarka sa taong bayan. So ibig sabihin niya, ang pagbaba ng kanyang trust rating, ng kanyang popularity, ay gawa din ni BP Sara. Siya rin na may gawa niyan. Walang kinalaman dito si PBBM, walang kinalaman dito ang sinumang tao. Siya ang may kagagawa niyan. So kung bumaba man yung rating niya, kasalanan niya. Ito ay nire-relay ko lang base doon sa mga balita. Okay? So yung sinasabi nating pagbaba naman ni PBBM, yung kanyang trust rating, okay, downtrend din yan. Of course, expected din yan. Dahil siyempre, doon sa mga talagang supporters naman ni BP Sara, ay aatras din naman ng support ito kay PBBM. Pero kapansin-pansin na hindi siya ganun kalaki. Hindi ganun kalaki yung binaba na trust rating kay PBBM. Although, hindi rin maganda na bumaba. Of course, ito nga ay epekto rin, most likely,
dahil doon sa banggaan nila ni Sara Duterte na initiated naman ni Sara Duterte. Kaya siguro hindi rin talaga masyadong bumaba yung trust rating ni PBBM. Dahil hindi naman talaga siya nag-i-initiate ng away nilang dalawa. So yun ang aking basa rito. So anong epekto nito? Of course, apektado rito pati yung itong mga umaasa sa popularity niya. Itong sila Bongo, itong sila Bato de la Rosa na tumatakbo ng re-election next year. Ang kinakapitan nila talaga rito ay si Sara Duterte dahil pati si former President Digong Duterte ay laglag na rin ang popularity. Nag-umpisa rin naman yan, yung paglaglag ng popularity ni Digong Duterte doon sa kanyang atras abante na mga banat kay PBBM din. Yung sasabihin niyang drug addict, tapos sasabihin niya hindi ko naman niya sinabi. Maraming beses yung kanyang atras abante na pananalita, binabangga niya si PBBM, tapos kakambyo siya. Walang definite na posisyon. Ganon din sa kanyang mga style na panghihikayat indirectly sa militar ay naka-apekto rin sa kanya yan. Kasi, yun nga, halatang-halata naman yung gusto niya mangyari na mag-pull out ng support yung militar at police, pero ang dami niyang twist, ang dami niyang style ng pagsasalita para lang hindi mauwi sa inciting to sedition. So marami siyang twist na ginagawa sa kanyang mga pananalita, pero halatang-halata pa rin naman na yun ang direksyon ng kanyang mga pananalita. Kaya umpisa pa lang nung pag-upo ni PBBM, nagkaroon na kagad sila ng mga pagkilos, yung tinatawag nilang maisog rally, na unti-unti talaga nilang nakita na wala na ang popularity ni Digong Duterte dahil nga rin sa maraming masa na tago-suporta nila ang naapektuhan nung kanyang war on drugs. So, isa yan sa mga dahilan kaya rin bumagsak yung popularity na sa tingin ko ay hindi na makaka-recover sa kanyang political career. At nanganganib yung kanyang mayoralty race sa Davao. Dahil lumalabas yata sa survey, ayon sa mga balita, ay nauungusan na siya ni Nograles doon sa mga survey sa mayoralty race. Kaya medyo hindi na nagiging maganda yung kahihinatnan ng political career ni Digong Duterte. At siyempre, marami din naman dyan ang nag-aalala na baka katapusan na rin ng kanyang career dahil sa mga kasong i-file sa kanya at lalong-lalo na yung ICC na any moment ay mag-i-issue ng arrest warrant against the former President Digong Duterte. So yun yung sitwasyon ng ating local politics. Hindi naging maganda para sa mga Duterte at sa kanilang mga supporters dahil dun nga sa mga survey na lumalabas, laglag ang kanilang mga popularity na. Ano ba ang, in the first place, ano ba ang nagustuhan ng taong bayan dito kay Digong Duterte? Nung una kasi, nakaka-relate ang taong bayan sa kanya kung magsalita siya ay masang-masa ang dating, pati yung pagmumura niya, tinanggap ng taong bayan na kinatuwaan ng taong bayan yung mga pamura-mura niya. Yung kanyang pagbubudots-budots doon sa plaza ng Davao. Nagustuhan lahat ng taong bayan niya. Yung mga pananalita niya na pangkalsada, gustong-gusto ng taong bayan niya. So, doon siya nagustuhan ng taong bayan. At siyempre, yung sobrang taas ng popularity niya, hagip yung buong pamilya niya. Lahat sila naging very popular dahil doon sa popularity ni Digong Duterte. Nagustuhan siya dyan. Kaya nga, pati ito si Sara Duterte, gumagaya ng mga kanyang style na pamura-mura.
sa pagsasalita diyan sa media na bandang huli ay hindi na nagugustuhan ng taong bayan. Pero noong una, diyan nakilala at diyan sumikat si Digong Duterte. Yung kanyang cutter language style, yung kanyang pananalita na angkop sa mga masang Pilipino. So, ang naging problema niya rito ay ang masang Pilipino rin nung bandang huli. Dahil, ewan ko kung hindi niya talaga in-anticipate o talagang sinadya niya dahil sa paniniwalang sobrang popular na siya, ang sinagasaan niya dito sa war on drugs ay talagang karamihan ay masa rin. Libu-libong masang Pilipino ang naapektuhan ng kanyang war on drugs. Kaya actually, nung few months pa lang after nung pag-upo ni PBBM, nahahalataan niya na kagad. Nahahalata na natin yung pag-slide ng kanyang popularity. Nung unti-unti na nag-iimbestiga tungkol yan sa war on drugs. Lalong-lalo na yung mga effort nitong sila Attorney Conti. At yan pala, maaga pa. Way back pa, nare-represent na ang mga biktima doon sa ICC. Lumitaw na lang sila nitong kasagsagan na nung pag-upo ni PBBM. At doon na natin nalaman na malayong-malayo na pala ang naging investigasyon ng ICC. At marami na silang nalalaman, marami silang witnesses na nakausap. So iyan ang mga kadahilanan, kaya ito mga Dutertes ay tuloy-tuloy na nag-dip ang popularity. Kaya hindi na nakakasiguro si Sara Duterte na siya pa rin ang magiging bet pagdating ng presidential election sa 2028, especially pag nagkaroon na ng mga pag-aresto dito sa kanyang mga kapamilya at kanyang mga taga-suporta na mga senador. Kaya yan mga kababayan, ang magiging year-end balita na ating dadalhin hanggang January next year, ito'y tungkol sa kanilang mga political career na sa tingin ko ay unti-unti nang nagpe-fade. At ang hindi rin kagandahang balita rito ay ang pagsikat naman ng tatlong tulfos na nangunguna sa actually dalawang tulfo ang nangunguna sa survey, pasok sa top 5 ng survey. At alam naman natin na nakaupo pa si Raffy Tulfo. So malamang-lamang mga kapatid, mga kababayan, na magkakaroon tayo ng tatlong tulfos sa Senado. Kaya ang masakit dito ay talagang parang naging family business itong ating Senado, itong ating politics. Diyan sa mga bilyar, magpapalitan din lang. Yung matandang bilyar, yung nanay ni Camille ay gagraduate na, papalit naman itong si Camille. So ang problema, nandiyan pa si Mark Villar. So meron din tayong magkapatid dyan na sina Cayetano. Kaya nga sabi ko, nagiging na yata ito, nagiging family business na ang politika. Ganon din sa mga Binay. Alam naman natin na si Nancy Binay ay gagraduate na sa Senado, pero ipinapalit naman yung kanyang kapatid na si Mayor Abby Binay. Although hindi naman sila magsasabay sa Senado kung mananalo man si Abby Binay, pero ganun pa man, nakikita na natin yung trend, nakikita natin yung pattern na ang pagpapalit-palitan ng mga magkakamag-anak at ang pinakamasakla pa yung pagsasabay-sabay nila sa pwesto at lalong-lalo na sa Senado. So, mga kapatid, mga kababayan, unti-unti po nating
labanan ng ganitong klaseng politika. Magkaisa po tayo, unti-unti po nating kontrahin tayong mga mamamayan. Meron naman tayo sigurong pamamaraan. Pagdating ng eleksyon ay huwag nating pabayaan na ganito ang mangyayari. Na magpalit-palitan ang mga magkakamag-anak at lalong-lalo na huwag nating papayagan na magkakasabay-sabay sila sa Senado o kahit man sa Kongreso. Na para bang wala nang ibang mga Pilipino ang qualified, wala nang ibang Pilipino ang pwedeng gumawa ng kanilang trabaho. Mahigit 110 million po tayong mga Pilipino. I'm sure marami pang mas magagaling dyan. At dapat makilala namin kayo, lumabas na kayo, at marami namang siguro tiyagain na natin sa media, lalo-lalo na dito sa mga vloggers, baka pa pwede makatulong na nakakaintindi o naintindihan ang sama ng politika dito sa atin. Pagtulong-tulungan po natin kontrahin ang mga ganitong klaseng politicians. Mula sa social media hanggang dito sa mass media, magtulong-tulong po tayo mga Pilipino na kontrahin ang ganitong klaseng politika para magkaroon naman ng pagbabago. Kung hindi po tayo magkakaisa, kung hindi po tayo kikilos, ay patuloy na magiging ganito ang uri ng ating politika. Kaya mga kababayan, tsagain natin kahit unti-unti, tsagain natin kahit unti-unti natin paghirapan itong ganitong klaseng pagkontra sa mga politicians na hindi naman talaga dapat na andiyan sabay-sabay na uupo sa Senado o kahit nasa Kongreso. Mag-ingay po tayo, lumabas tayo, mag-participate tayo sa usapan para magkaroon tayo ng way at magkaroon tayo ng avenue para unti-unti nating kontrahin ang ganitong klaseng politics. Thank you so much. Hanggang dito lang muna po. At again, Merry Christmas at sana magkaroon tayo ng manigong bagong taon this coming New Year. And thank you so much sa pagsama niyo sa akin. Sana doon sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please subscribe at paki-hit na rin yung notification bell, pati na rin yung like button, and please share this vlog para marami tayong makaalam dito sa ating mga pinag-usapan dito sa ating channel. Thank you so much at magkita-kita po tayo